Alimsunod sa kautosang zero casualty ni Pangulong Aquino, patuloy ang pagbibigay ayuda ng gobyerno sa mga residente lalo na sa mga direktang maapektuhan ng bagyong Yolanda. Umaabot na din sa 220 milyong piso ang inilang pondo ng pamahalaan para sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Para sa detalye, balita mo kami, Rocky Ignacio. Pinag-ibayo pa ng pamahalaan ang paghahanda para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng Super Typhoon Yolanda na tuluyan na nakapasok sa bansa. Umabot sa 220 milyong pesos ang nilang pondo ng gobyerno para sa relief assistance sa mga maapektuhan lugar. Nagbigay na po ng direktiba ang Pangulo sa DSWD, DOH, DPWH, DepEd at sa mga lokal na pamahalaan tungkol sa dapat nilang isagawang hakbang bilang paghahanda sa bagyo. The DSWD in Region 8 has prepositioned emergency relief resources amounting to 195 million pesos consisting of standby funds, 36.97 million, 84,965 family food packs, 21.84 million, other food supplies and non-food items 136.45 million. In addition to this, it has additional standby funds amounting to 25 million. 40 lugar ang agad isinailalim sa storm signal sa pagpasok ng Yolanda sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Kaya pakiusap ng palasyo sa mga residente huwag maging pasaway at agad lumikas kung kinakailangan. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, agarang sundin ang mga babala at makiisa sa mga hakbang na pinapatupad ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng NDRRMC. Sa mga naninirahan sa mga lugar kung saan nagpapatupad ng preemptive evacuation, huwag na po sana nating hintayin na nakaamba na ang malaking panganib bago tayo kumilos. Ang pagpapaliban ng paglisan mula sa mga mababang lugar ay maaaring magpahamak sa mga mamamayan at makaantala sa mga tumutulong na kawani ng pamahalaan at citizen volunteers. Mahigpit kasi ang direktiba ng Pangulo ng pairali ng zero casualty sa panahon ng kalamidad. May moderno na kasing kagamitan ng bansa sa ilalim ng Project NOAA o National Operational Assessment of Hazards. Pati na rin ang pag-install ng warning device sa may 18 major river system para sa mabilis ang pagpapaabot ng babala sa mga residente sa banta ng pagragasa ng tubig baha. At over the past 3 years, there has been a very substantial upgrade and modernization of our meteorological forecasting equipment and capability. At yun nga pong Project NOAA at yung upgrading ng equipment ay nabanggit din ng ating na isa sa mga proyektong funded out of the Disbursement Acceleration Program. At sa ganitong pagturing, nakatulong po ito sa pagligtas ng mga buhay. Magkagayunman tiwala naman ang palasyo na mas naging handa ang lahat dahil na rin sa naging aral sa pinsala na nalikha ng Bagyong Pablo at Sendong. Batay po sa mga naging karanasan na natin, tumataas po o bumibilis yung ating learning curve na tinatawag. At umaasa tayo na ngayon ay higit pang handa ang ating mga government agencies at ang ating mga local disaster risk reduction and management councils. At umaasa din po tayo na makikiisa ang ating mga mamamayan sa paghahanda at sa pag-iwas sa panganib. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.